Tuluyan pong humina at isa na lang pong typhoon ang dating Super Typhoon Uwan matapos nga pong tawirin ang kalupaan ng Luzon. Huling namataan ang bagyo sa may baybayin ng Baknotan sa La Union. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran at meron pong taglay na lakas ng hangin na abot sa 150 km per hour at pagbugso naman na hanggang 230 km per hour. Inaasahan pong ito'y tuluyang lalabas po sa West Philippine Sea ngayong umaga. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang signal number 4 sa western portion po ng Nueva Vizcaya, Mountain Province at maging sa Ifugao. Southern portion po ng Abra, Benguet, Central at southern portion po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati po sa northern portions ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Signal number 3 naman sa southwestern portion ng Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, pati na sa nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao, Abra at Mountain Province. Signal number 3 pa rin sa Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Northern at central portions ng Aurora, western portions of Bulacan, Pampanga at sa nalalabing bahagi naman ng Tarlac, Zambales at northern portion ng Bataan. Nakataas ang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon pati na dito sa Metro Manila sa mga probinsya ng Calabarzon at sa Marinduque, northern portions ng Mindoro, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number 1 po naman sa Batanes, Northern Palawan, Calamian at Cuyo Islands. Nalalabing bahagi po ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon hanggang sa nalalabing bahagi po ng Mindoro, Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Caluya Island. Sa kaugnay namang balita mga kapatid, wala nang pasok sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa super bagyong Uwan. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas Martes sa NCR, Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon. Wala ring pasok sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, pati na sa Eastern, Western at Central Visayas maging sa Negros Island Region. Wala namang pasok ang mga opisina ng gobyerno ngayong araw sa NCR, Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Pero hindi kasama dyan ang mga opisina at ahensya na may kinalaman sa essential services tulad ng emergency response at disaster preparedness. Abiso rin sa mga motorista, suspendido na ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong Lunes. Dalawa po ang iniulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Uwan. Namatay po ang 64 anyos na ginang sa Catbalogan City, Samar matapos niyang subukan umanong isalba ang kanyang mga alagang manok pero natabunan siya ng nawasak niyang bahay. Isa rin po ang naiulat na namatay matapos pong malunod naman sa baha sa Bicol Region. Pero ito po'y inaalam pa ng Office of Civil Defense. Sa kabuuan po naman ay umaabot na sa higit na 1 milyong residente ang inilikas dahil pa rin po sa super typhoon sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Inaasahan pong tataas pa ang mga datos na mga ito sa darating na araw. Sa kaugnay na balita, mismong Interior Department at Philippine National Police na ang nanguna sa mandatory evacuation sa mga high-risk na lugar na tatamaan ng super bagyong Uwan. Ayon sa DILG at PNP, may nilabas na silang guidelines kung papaanong palilikasin ang mga residente. Kung magmatigas at tumanggi pa ring sumunod sa preemptive evacuation, otorisado raw ang PNP at mga LGU na sapilitan na silang palikasin. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro kahapon na malaking problema ng mga otoridad ang mga residenteng ayaw lumikas. Paalaala ng kalihim na lalagay sa alanganin pati ang buhay ng mga rescuer kung lumala ang peligro tulad ng pagbaha bago sila magpa-rescue. Nagbabala rin si Chodoro na may pananagutan sa batas ang mga magmamatigas sa forced evacuation tuwing may sakuna. Alas 6:54 na po ang ating tamang oras ngayon. Panilawi po naman ng 1 taon ni Pangulong Marcos Jr. ang State of
national calamity sa buong Pilipinas dahil pa rin po sa pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Sa bisa po ng inilabas niyang Proclamation number 1077, inaatasan po ng Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng government agencies na ituloy ang pagtugon at pamimigay po ng tulong sa mga sinalanta. Sa pinakahuling datos po ng Office of Civil Defense, umaabot na sa 224 ang patay sa bagyong Tino. Pinakamarami mga kapatid dito ay naitala po naman sa Cebu na umabot sa 158. Umabot po naman sa halos 160 million pesos ang pinsala ng bagyong Tino sa sektor ng agrikultura. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!